question and answer 3 hanggang 5. So, ang Lord's Day 2 ay naglalaman ng tatlong tanong at sagot. Pero bago natin basahin, atin munang buksan ang ating mga banal na kasulatan sa aklat ng Romans chapter 3. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Romans chapter 3. Ating basahin ang mga talatang 9 hanggang 20. Roma Kapitulo 3, talatang 9 hanggang 20. Ano ngayon? Tayo bang mga Hudyo ay nakakalamang? Hindi, kahit na sa anong paraan. Sapagkat amin ang napatunayan na ang lahat ng tao, maging mga Hudyo at mga Griego, ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Wala ni isang nakakaunawa, wala ni isang humahanap sa Diyos. Lahat ay lumihis, sama-sama silang nawalan ng kabuluhan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas. Sa pamamagitan ng kanilang mga dila ay gumagawa sila ng pandaraya. Ang kamandag ng mga ulupong ay nasa ilalim ng kanilang mga labi. Ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa at kapaitan. Ang kanilang mga paa ay matutulin sa pagpapadanak ng dugo. Pagkawasak at kalungkutan ang nasa kanilang mga landas. At ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nakilala. Walang takot sa Diyos sa kanilang mga mata. Ngayon ay Ngayon ay nalalaman natin na anumang sinasabi ng kautusan, iyon iyon ay sinasabi sa mga nasa ilalim ng matahin kautusan ang bawat upang isa. matahin. At ang buong sanlibutan ay mapasailalim ng hatol ng Diyos. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Ngayon sa Lord's Day 2, question and answer 3, 4, and 5, ganito ang sabi. Tanong 3, paano mo nalaman ang iyong kapighatian? Ang sagot, mula sa kautusan ng Diyos. Tanong 4, ano ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos? Sagot, ito ay buod na itinuro sa atin ni Kristo sa Matthew chapter 22, 37 to 40. Ganito ang sabi, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos. At ang pangalawa ay katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalig ang buong kautusan at ang mga propeta. Tanong 5, ganap mo bang masusunod ang lahat ng mga bagay na ito? Sagot, hindi sa anumang paraan, sapagkat ako ay nakahilig ayon sa aking kalikasan na mapuot sa Diyos at sa aking kapwa. Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Hesukristo, sa pananampalataya, naitanong nyo na ba sa inyong sarili kung bakit tila napakahirap sundin ang kautusan ng Diyos? Minsan ba'y naiisip natin na ang mga utos ng Diyos ay parang mabibigat na pasanin? Gaya ng isang mabigat na backpack na dinadala natin sa ating mga balikat. Naghihintay na tayo ay mahulog o madapa dahil sa bigat na ating pinapasan. Sa The Pilgrim's Progress, si John Bunyan ay nagbigay ng larawan ng isang Kristiyanong naglalakbay na mayroong dalang mabigat
na pasanin. At iyon ay simbolo ng kasalanan at kautusan. Ngunit paano kung sabihin natin o sabihin ko sa inyo na ang kautusan ng Diyos ay hindi lamang isang listahan o serye ng mga alituntunin na sinusunod upang maiwasan natin ang kaparusahan. Isipin natin, mga kapatid, ang isang device tulad ng isang scanner na hindi lang sinusuri ang ating panlabas na anyo, kundi pati ang pinakalalim ng ating buong pagkatao. Ang kautusan ng Diyos ay parang scanner na naghahayag ng bawat bahid ng ating kaluluwa at ipinapakita ang bawat dumi, bawat dungis at ating mga kahinaan. Ngunit hindi lang yon ang dapat nating makita. Di ba't meron ding isang bagay ang nagiging malinaw para sa atin na kailangan natin ang ating tagapagligtas. Na kailangan natin si Kristo ang ating tagapagligtas. Ang tanging tumupad ng lahat ng kautusan ng Diyos. Kaya sa ating pangangaral, dito sa Heidelberg Catechism, Lord's Day 2, question and answer 3, 4, and 5, at yung ating binasa kanina, bilang ating scripture reading, ang Romans 3, verses 9 to 20, nawa, tulungan tayo ng banal na Espiritu ng Diyos na ating maunawaan, ating matuklasan ang diwa ng kautusan. Hindi bilang isang serye o listahan ng mga bawal o salitang huwag, kundi bilang isang gabay para sa atin patungo sa tunay na pag-ibig sa Diyos at tunay na pag-ibig sa ating kapwa. Kaya sa paksang pagkilala sa ating kasalanan, yan ang ating paksa, pagkilala sa ating kasalanan. Dito'y ating bibigyang diin ang dalawang punto. Ang una, ang kautusan bilang salamin ng ating kasalanan. Ang pangalawa, ang pag-ibig bilang buod ng kautusan. Tingnan natin ang una, ang kautusan bilang salamin ng ating kasalanan. Sa tanong 3, kung kayo'y may kopya, sundan ninyo. Sa tanong 3, paano mo nalaman ang iyong kapighatian? At ang sagot ay mula sa kautusan ng Diyos. At ang kasunod na tanong, sa tanong 4, ano ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos? Iyon ay sinagot sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa utos na ating ibigin ang Diyos at ang ating kapwa ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ngunit pagdating sa tanong 5, ang tanong ay, ganap mo bang masusunod ang lahat ng mga bagay na ito? Ang sagot sa atin ng Catechism, napakalinaw, hindi sa anumang paraan. Sapagkat ako ay nakahilig ayon sa aking kalikasan na mapuot sa Diyos at sa aking
kapwa. Now, ang kautusan ng ating banal na Diyos ay nagbibigay sa atin ng pamantayan ng perpektong kabanalan na siyang nagpapaalala sa atin ng ating kawalan ng abilidad o kakayahan na ating matupad ito sa ating sariling kakayahan. Ang salita ni Apostol Pablo dito sa Romans chapter 3, ito ay nagbibigay sa atin ng isang malinaw na larawan ng universal na kalagayan ng kasalanan ng tao. Sinasabi ni Pablo sa verse 9 na walang pagkakaiba sa pagitan ng mga Hudyo at Griego. Meaning, lahat ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. At pagdating sa verse 10, verse 11 at verse 12, dito naman ito ay tumutukoy sa iba't ibang aspeto ng kasalanan ng tao. Sa verse 10, ang sabi, walang matuwid. Wala kahit isa. Pinapakita dito na sa harap ng banal na pamantayan ng Diyos, walang sino man ang makakatayo ng matuwid sa kanyang banal na harapan. Ang sabi nga ng Romans 3 verse 23, ang lahat ay nagkasala at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pagdating sa verse 11, ang sabi, wala ni isang nakakaunawa, wala ni isang humahanap sa Diyos. Ito naman ay nagpapakita ng espiritual na kabulagan at rebelyon, pagre-rebelde ng tao, na sa kanyang likas na kalagayan, ang tao ay walang kagustuhan, ang tao ay walang kakayahan na hanapin ang Diyos. At pagdating sa verse 12, na sinasabi, lahat ay lumihis, sama-sama silang nawalan ng kabuluhan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Mga kapatid, ang kasalanan ay hindi lamang isang serye ng maling gawain, kundi ito'y isang pangunahing kondisyon ng puso na tumutulak sa tao upang siya ay lumayo sa banal na Diyos, sa ating Panginoon. Ngayon sa verses 19 to 20, yun naman ay nagbibigay sa atin ng karagdagang layunin, purpose ng kautusan ng ating banal na Diyos. At kung ating babasahin sa verse 19 to 20, sabi, ngayon ay nalalaman natin na anumang sinasabi ng kautusan, iyon ay sinasabi sa mga nasa ilalim ng kautusan upang matahimik ang bawat bibig at ang buong sanlibutan ay mapasailalim ng hatol ng Diyos. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Sinasabi sa atin na ang layunin ng kautusan ay hindi upang bigyan tayo ng katwiran, kundi upang ipakita ang ating malaking kasalanan sa harap ng isang banal na Diyos. Ang kautusan ay parang salamin na ipinapakita ang ating espiritual na kalagayan.
Dito'y ipinapaalala sa atin na tayo ay walang kakayahan sa ating sariling pagsisikap na maabot ang katwiran, maabot ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang ating mga bibig ay matitikom. Nang ibig sabihin, wala tayong anumang maididepensa. Wala tayong anumang maibibigay na excuse sa harapan ng kanyang banal na pamantayan. Ang lahat ng ito, ang lahat ng ating mga kasalanan, o ang lahat ng kautusan, ay naglalayong ipakita sa atin ang ating malaking pangangailangan sa ating tagapagligtas na si Hesukristo. Subalit sa ating panahon, merong mga lumalaganap na maling katuruan na tila binabaliwala o binabawasan ang kahalagahan ng kautusan ng Diyos. Nag-trending ngayon sa social media o Facebook, kamakailan, sa mga nagdaang mga araw, ang aral ni Ed Lapis na nag-aakusa ng paghihiwalay ng Old Testament at New Testament. Mga kapatid, ang ganitong uri ng pagtuturo na kahalintulad ng sinaunang heresy na Marcionism ay nagmumungkahi na ang Diyos sa lumang tipan ay iba sa Diyos sa bagong tipan. Ito'y isang paglihis na maaaring magtulak sa mga tao o maaaring magtulak sa atin upang mabawasan ang kanilang pagtitiwala sa buong salita ng Diyos. Yung ating buong pagtitiwala sa buong salita ng Diyos. Ang ganitong katuruan ay mapanganib sapagkat nilalabag nito ang integridad ng buong kasulatan o ng buong Biblia at ito'y naglalagay ng pagdududa sa hindi nagbabagong karakter, nagbabagong katangian ng ating Diyos. Ang ating paniniwala bilang Reform ay isang kabuuang pagtanggap sa buong pahayag ng Diyos sa banal na kasulatan na sa atin ay nagpapakita na ang kasulatan ay bahagi ng mas malaking plano ng Diyos na humantong sa pagdating ng ating tagapagligtas, ng ating Panginoong Hesukristo na ganap, na perpekto, ganap na sumunod sa kautusan ng Diyos upang tayo na kaniyang mga pinili ay matubos niya doon sa krus ng Kalbaryo. Si Hesukristo ay perpektong sumunod sa kautusan ng Diyos na walang bahid ng anumang kasalanan. Di ba't yan ang sinasabi sa 1 Peter chapter 2 verse 22? Siya'y hindi nagkasala at walang natagpuang pandaraya sa kaniyang bibig. Bagaman siya ay tinukso sa lahat ng paraan, tinukso sa maraming paraan tulad natin, ngunit siya ay hindi nagkasala. Sabi ng Hebrews chapter 4 verse 15, sapagkat tayo'y mayroong isang pinakapunong pari na
marunong makiramay sa ating mga kahinaan. Isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin. Tanong sabi, gayon may walang kasalanan. Mga kapatid, ang pagsunod natin o ang pagsunod ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi lamang nagpapakita ng kanyang kabanalan, kundi pinapakita rin nito yung kanyang pagmamahal. Pinapakita rin nito yung kanyang pag-ibig sa Diyos at sa kanyang kapwa. Yung ganyang ginawang pagsunod. Sa John chapter 13, verse 34 to 35, kanyang sinabi, John 13, 34 to 35, ang sabi niya, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Sa pamamagitan nito, ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. So, iniutos ng ating Panginoong Hesukristo sa atin na tayo'y magmahalan gaya ng kanyang pagmamahal sa atin. Pinapakita na ang tunay na pag-ibig ay nakabatay sa pagsunod sa kautusan ng ating Diyos. Di ba't sinabi sa atin ni Kristo, sinabi din sa kanyang mga alagad sa atin sa John chapter 14 verse 15, sabi, if you love me, keep my commandments. Kung ako'y inyong iniibig, ay susundin ninyo ang aking, or tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ngayon sa ating pangalawang punto, ang pag-ibig bilang buod ng kautusan. Ang Heidelberg Catechism, Lord's Day 2, ay tumutukoy sa dalawang pinakamahalagang utos. At ayon nga sa Matthew chapter 22, verses 37 to 34, na ang ito yung pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa kapwa. At ayon sa kasulatan ng Diyos, ang dalawang ito, mga kapatid, ay sumasaklaw sa buong kautusan at mga propeta na nagsasabi sa atin na ang tunay na diwa ng kautusan ay ang pag-ibig. Ang ganda ng sinabi ni Herman Hoeksema sa kanyang librong Reformed Dogmatics, and I quote, sabi niya, the commandment of love is not a separate commandment among others, but the summary of all commandments. When we fulfill this commandment, we fulfill the whole law. Ang pag-ibig ay hindi lamang isang emosyon. Ito ay isang aktibong pagsunod natin sa Diyos at pagpapakita ng kabutihan sa ating kapwa. Again, ang Romans 3 ay isang pagtalakay ni Apostol Pablo sa makasalanang kalagayan ng lahat ng tao. Inilarawan niya rito na ang lahat ay nagkasala at walang sino man ang matuwid sa harap ng Diyos. Ang kautusan,
ayon kay Pablo, ay nagbibigay sa atin ng kamalayan sa kasalanan, pagkilala sa kasalanan. Sa Romans 3 verse 20, again, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, ay walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan, ay ang pagkilala ng kasalanan. Doon natin kinuha yung ating tema. Ngayon, ang pag-ibig ay ipinakikita bilang tugon natin sa biyaya ng Diyos. Ang utos na mahalin ng Diyos at ang kapwa ay isang pahiwatig na ang tao sa kanyang likas na kalagayan ay hindi makakayang tuparin ito ng perpekto. Gayunman, pakatandaan natin, ito ay nagiging posible. Posible dahil sa biyaya ng Diyos. Posible sa pamamagitan ng biyaya at kapangyarihan ng kaniyang banal na Espiritu na nakatahan sa atin, na kumikilos sa ating buhay. Now, ang salitang kapwa ay ginamit sa isang malawak na konteksto na sumasaklaw sa lahat ng tao. Ngunit may partikular na pagtutok sa komunidad ng mga banal, komunidad ng mga mananampalataya. Kung atin titignan sa 1 John chapter 4 verse 7, 1 John chapter 4 verse 7, sinabi roon, mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa. So mga salitang iyon ay nagpapahiwatig na ang utos na ito ay para sa mga miyembro ng iglesia, para sa mga magkakapatid sa Panginoong Jesucristo, ang mga confessing member. Sa verse 19, 1 John chapter 4, verse 19, sinabi ron ng salita ng Diyos, tayo'y umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Ito naman ay nagpapakita o nagpapahiwatig na ang ating pagmamahal o pag-ibig ay dapat sumasalamin sa walang kondisyong pag-ibig sa atin ng Diyos. Walang kondisyong pag-ibig sa lahat ng tao. Sa verse 20, di naman ay gumawa si John, si Apostle John, ng mahalagang punto na ang ating pag-ibig sa ating kapwa ay isang patunay ng ating pag-ibig sa Diyos. Kapag gumawa ka ng mabuti sa kapwa, kapag inibig mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili, nagmamanifest. Ipinapahayag noon na minamahal mo nga ang Diyos. Sabi niya, kung sinasabi ng sino man, iniibig ko ang Diyos, ngunit napupuot sa kanyang kapatid, siya ay sinungaling sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita ay hindi maaring umibig sa Diyos na hindi niya nakita. Pinapakita nito na ang ating pagmamahal sa iba, lalo na sa loob ng komunidad ng Kristiyano, lalo na sa atin bilang magkakapatid sa Panginoong Jesucristo, yan ay direktang sumasalamin sa ating relasyon sa Diyos o sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Bilang mga alagad ni Kristo o bilang mga Kristiyano, ang utos sa atin ay dapat nating mahalin ang Diyos ng buong puso, mahalin
Mahalin natin siya ng buong kaluluwa. Mahalin natin siya ng buong nating pag-iisip. At ating ibigin ang ating kapwa na gaya ng ating sarili. Ito ngayon yung tanong, paano ko ngayon ito maisasapamuhay? Paano ko maipapamuhay ang ganitong uri ng pagmamahal? Una sa Diyos, pangalawa sa ating kapwa. Minsan, ang ating pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos ay nagiging tila obligatory love. Pag sinabing obligatory love, yun ay isang pag-ibig na ginagawa natin ng walang sigla o ng walang puso. Halimbawa, ang pagpunta sa iglesia tuwing Lord's Day ay nagiging simpleng ritual na lang. Isang bagay na ginagawa dahil ito'y nakasanayan na. Hindi dahil sa tunay na pagmamahal sa Diyos, hindi na nakaugat sa pag-ibig o sa pagmamahal mo sa Diyos. Marami ang pumupunta sa iglesia na uupo sa kanilang mga paboritong pwesto, ngunit ang kanilang mga puso't isipan ay malayo sa Diyos, malayo sa pagsamba, pagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Sa halip na magbigay puri, sa halip na makinig ng mabuti sa salita ng Diyos, abala sa kanyang cellphone. Sa halip na makinig ng mabuti sa salita ng Diyos, ang iba ay inaantok. Ang iba nag-iisip iniisip ang maraming mga bagay o ibang bagay. Nakakalungkot, mga kapatid. Ngunit ito'y isang karaniwang pangyayari na dapat nating pag-isipan o dapat nating baguhin sa tuwing tayo ay nasa pagsamba sa ating Diyos. Tuwing tayo nagtitipon kada linggo. Maaaring ang iba ay naka-join sa Zoom at tila nakikinig. Ngunit sa likod ng kamera, sila ay abala sa ibang gawain. Maaaring may nagpiprepare na ng pagkain, naglalaba, naglalaro sa kanilang cellphone, nag-aalaga ng mga bata, o di kaya'y natutulog habang bukas ang kanilang cellphone o kanilang device na ginagamit. Maraming mga tao ang halos hindi na naglalaan ng oras at pagsisikap na makadalo sa iglesia dahil may online na pagpipilian. Ngunit hindi pa rin nila magawa na magbukas ng kamera. Ito'y upang matiyak ng ating mga elders na sila'y tunay na nakatuon sa pagsamba, lalo na sa pananalangin at sa pakikinig ng salita ng Diyos. Nakakalungkot kapag ang dahilan ng kapatid na ito kaya hindi siya makapagbukas ng kamera. Linggo-linggo, hindi pa siya nakakaligo. O kagigising lang. Hindi siya nakasuot ng damit na pansamba para sa Panginoon. Ang ganitong uri o ang ganitong mga sitwasyon ay isang halimbawa ng obligatory love
o obligasyong pag-ibig na walang tunay na sigasig, walang tunay na paggalang sa Diyos, sa gawain ng Diyos. Sabi mong mahal mo ang Diyos. Pero hindi natin maipakita yung ating paggalang. Pagdating naman sa pakikitungo sa iba, minsan, nagiging selective sa pagmamahal. Mahal natin ang mga kapwa mananampalataya. Pero pag ibang tao na, lalo na yung mga taong hindi malapit sa atin, parang nagiging judgmental tayo. Baka mas maganda kung ipinapakita natin ang pagmamahal sa lahat. Kahit sa mga taong minsan ay hindi mo gusto. Kahit sa mga taong kagalit mo. Kung hindi man sa malaking bagay, pwede kahit sa simpleng paraan, pwede mo siyang ngitian. Pare, nagkasalubong kayo sa daan, ngitian mo siya. Huwag lang ngiting aso. O tulungan mo siya kahit sa kaunting bagay. Sa buhay, magandang prinsipyo ang pagiging mabait sa kapwa. Kahit sa harap ng mga hindi inaasahang sitwasyon. Minsan, maaaring iwan tayo ng mga tao, tayo'y traidorin, o hindi suklian ang ating kabutihan, ngunit sa kabila nito, ang pagiging mabait ay hindi dapat nakadepende sa kung paano tayo tinatrato ng iba. Ang totoo, nagbabago ang tao. Hindi natin kontrolado ang kanilang mga aksyon o kanilang saloobin. Ang mahalaga ay patuloy tayong maging mabuti sa ating kapwa. Sapagkat ito ay isang pagpapahayag ng ating tunay na karakter. Ito'y pagpapahayag ng ating pananampalataya sa Diyos. Ang kabutihan na ipinapakita natin ay hindi lamang para sa kanila o para sa ating kapwa. Sa iyong asawa, sa iyong mga kapatid, sa iyong kapwa mananampalataya, sa ibang tao, sa iyong paligid, napapalibutan tayo ng lahat, ng maraming tao. Ang kabutihan na ipinapakita natin ay hindi lamang para sa kanila, kundi para rin sa atin. Tayo na mga tagasunod ni Kristo na tinawag na magmahal ng walang hinihinging anumang kapalit. Mga kapatid, sa pamamagitan ng kautusan, nakikilala natin ang ating kasalanan at ang ating malaking pangangailangan sa isang tagapagligtas. Ang kautusan, tanda natin, ay hindi isang pahirap, hindi isang pabigat, kundi isang biyaya na nagpapakita ng ating mga kakulangan at ang kahalagahan ng pananampalataya kay Kristo na siyang tumupad ng kautusan
para sa atin. Sa ating pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, tayo ay tinawag na ipakita ang pag-ibig na ipinakita sa atin ni Kristo. Ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang sa salita, maging sa gawa. At ito, mga kapatid, ay nagpapakita o pagpapakita ng ating tunay na pagkakakilanlan bilang mga anak ng Diyos. Amen. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa mga salita mong ito na nagbigay sa amin ng paalala na ang iyong kautusan ay sumasalamin sa amin ang aming kalagayan bilang makasalanan. At nakita rin namin ang aming malaking pangangailangan sa aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Kami na iyong pinagkalooban ng buhay na walang hanggan. Kami na iyong kinahabagan. Malaki ang aming kasalanan. Ngunit kami ay iyong kinahabagan. Bilang aming pasasalamat, ikaw ay aming iibigin ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Aming iibigin ang aming kapwa na gaya ng pag-ibig namin sa aming sarili. Napakita nito ang aming pagkakakilanlan bilang iyong anak. Nawa sa iyong biyaya ay aming masikap na masunod ang iyong kalooban, masunod ang iyong kautusan. Kung ikaw ay aming iniibig, ay susundin namin o tutuparin namin ang iyong mga kautusan. Nawa ang mga salitang ito naming narinig ay manatili sa aming mga puso. At tulungan niyo po kami na aming maisapamuhay ang lahat ng ito. Tuloy niyo po kaming samahan sa araw na ito. Kami ay makapagbigay patuloy ng kaluwalhatian at ng karangalan sa iyong pangalan. At lahat ng ito ay aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.